Hi guys! Welcome back again to my channel. So for today's video ay may re-reviewin tayong isang loan application na hindi siya bago. Matagal na to at matagal na ngang nawalan ng lisensya na mag-operate as online lending application. Pero until now is nag-ooperate pa din. At kahit na na-revoke na yung license na to, ayan, baka mayroon pa rin sa inyong may loan dito dahil nasa Play Store pa nga din to. Pero dahil nga na-request to ni George Lacchio, ayan, Quickla, ano daw yung update? So, may pinagbago daw ba? So, yes, may pinagbago itong si Quickla. So, ang tanong, maganda kaya yung update nila or patuloy lang na ibabaon sa utang yung mga nangangailangan? So, ayun, malalaman natin yan sa may video na to. Kaya, just keep on watching until the end para malaman nyo nga kung ipagpapatuloy nyo pa ba yung pag-apply dyan or hindi na. At congratulations sa mga napasama sa aking weekly community spotlight. So pag nakita mo yung username mo dyan, ay i-comment mo na yan at wag mo akong kalimutang i-PM sa may Facebook page ko para ma-claim mo na nga yung prize mo. So mapapasali din kayo dyan basta lagi kayo nanonood at wag nyo kalimutang mag-comment. So ganun lang kasimple, baka next week ikaw na yung nandyan. So umpisahan na nga natin, ito ay ang Quickla nga pala. Mas pinaganda nga kaya? So ang sagot ko ay hindi. So, ang in-update na to is mas bumaba pa yung terms ng pagbabayad. So, dati nagawan ko na to ng video at every 15 days nga yung pagbabayad dati. Pero ngayon is, ayan, since nakapag-apply ulit ako, para makita nga natin kung talagang mas gumanda to or hindi. So, ayun, ito is every 7 days na lang. So, ayun, mas pinaigsi pa nila. So, ito nga pala yung homepage nila. Ayan, loan up to 50,000 pesos at yung pagbabayad is 91 up to 180 days. So, ito yung na-offer sa akin, 1,000 pesos pa din. Pero ito, the same lang. Ayan, 3 terms, 4 terms, at 5 terms. Yun nga lang, mas pinaigsi. Every 7 days na lang to. So, dito, nag-iisip ako kung isasubmit ko ba or hindi. Buti na lang is, tinignan ko ulit itong kanilang loan agreement and disclosure statement. Dahil, ayan, akala ko 1,000 tong matatanggap. Kaya ayun, lagi nyong i-check yung loan details, lahat-lahat para malinawan kayo at hindi kayo ma-shock nga. So ito nga pala yung schedule pagka 4 na beses mo siyang babayaran. So 250 pesos, hati-hati naman, kaso nga lang. So kung makikita nyo dito, May 12 yung unang pagbabayad at yung next naman is May 19 na. Every 7 days, ayan, 250 pesos ang babayaran nyo. May interest na 7 pesos at service fee na 133 pesos. At pagka 3 terms naman, ito naloka ko dahil sa may pang last wala ka nang babayaran. So sa may unang schedule mo is, ayan, 500 at yung pangalawa is 500 pa din. So mawi-wave na nga daw yung last payment mo pagka nabayaran mo na yung first and second mo. So ayan, the same, mga 7 days lang to yung pagitan. At mas mataas pa nga ang service fee lagi dito kaysa sa may interest. At ang disclosure statement naman ay eto. So, ang loan amount ko is 1,000 pesos. Ang charges and interest service fee ay 532 pesos payable on the due date of the loan. At ang net proceeds, grabe, ito yung matatanggap ko lang. 468 pesos. Napakasakit sa bulsa nito. Yung matatanggap mo lang 468 pero ang inutang mo ay 1,000 pesos. Grabe. Dahil ang pinaka-service fee nga ay 532. Nakakaloka. Kaya ayun, kung nagbabala kayo dito na umutang ulit ay wag na po. Pero para sa akin nga is hindi ko to talaga maire-recommend sa inyo dahil 100% din dito makakatanggap at makakatanggap kayo dito ng pananakot. Base na din sa may nakikita kong online rants, ay pupudpudin nga yung message nyo ng sobrang daming text galing sa iba't ibang number. At marami din dyan tatawag at possible talaga dito na makontak kahit na hindi mo nilagay as contact references.
Kaya ikaw, nasa sa'yo yan kung ipagpapatuloy mo dahil baka mas sumakit lang yung ulo mo pagka, ayan, ginarab mo pa yung 1,000 pesos na yan, pero sobrang laki din ng makakaltas. So, totoo naman, mababa yung interest, pero bawing-bawi sila dito sa may service fee, kagaya nung pinakita ko sa inyo kanina. So, kung dati, every 15 days, ngayon ay 7 days na lang talaga. So, may nakita pa nga ako na nag-comment dati, ayan, ipapasunog daw yung bahay nila at ayan, may gagawin daw na masama sa may pamilya niya at ipapadukot pa daw siya. So, ayun, grabe tong si Quick lang. Ayan, hoping tayo, manifesting na marami pang lumabas na loan app na talagang legit. Kagaya ng Tala, ng Bill is G Loan, S Loan, Maya. Ayan, pwede na din yung Kasha Loan. Dahil dyan talagang matutulungan tayo. So, kung sa tingin nyo, hindi nyo talaga mababayaran is huwag nyo nang i-grab yung Quickla na yan dahil hindi ko talaga siya maire-recommend. Nasa sa'yo talaga yan yung desisyon. Kaya kung makita nyo man yung ads dyan is huwag na kayong magta-try para iwas sakit ng ulo. So far, yun pa lang naman yung nakita ko na pagbabago, pero hindi pa din sila nagbabago ng pananakot. The same pa din. So, ayan lang. Kung may gusto pa kayong ipa-review na matagal na ding lumabas na loan app is comment down below at re-reviewin ko yan para sa inyo. Para makita nga natin kung ano pa yung pinagbago niyan. Kung nag-update ba sila, kung mas gumanda ba or mas pumangit yung kanilang update, mas pinalala pa nila. So, ayan lang. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye!